Kinwestiyon naman ang posibleng conflict of interest sa pagkakatalaga kay Laurel bilang bagong Agri-Secretary at sa kanyang mga negosyo sa pangisdaan. Ang sagot ng kalihim, kumalas na siya sa mga negosyong yan. Nasa frontline ng balitang yan, Myron Enriquez. Matapos manumpa sa Malacanang, dumiretso agad sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City ang bagong talagang kalihim na si Francisco Tiu Laurel. Kamusta, sir? How do you feel? Weird. Ha? No, sir. Overwhelmed. Mamimitingin ko muna yung mga taga-DA. Pasado alas 12 ng tanghali sila nag-closed door meeting ng mga opisyal ng DA. Ano instruction niyo sa kanila, sir? Pagbutihin. Natanong din agad si Secretary Laurel kaugnay ng umano'y conflict of interest sa appointment niya dahil sa kanyang mga negosyo. Sagot lang niya, Nag-divest na ako actually. Sa Monday, magkikita tayo. may agam-agam din ng fishing group na pamalakaya sa pagkakatalaga kay Laurel. May record nilang kalihim sa pagkasira umano ng mga yamang dagat. Kaya ang hamon nila kay Laurel, Iabanto niya na itong mga polisiya na tinutulak ng World Trade Organizations at lalong-lalo na itong RCEP, na siyang lalo na nagtutulak doon sa liberalization ng industriya ng pangisdaan natin. At ito ang dahilan kung bakit bumaba yung importation ng isda sa ating bayan na pumapatay dito sa ating lokal ng mga industriya. Una naman, nakabili naman. para naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi dapat mapako si Laurel sa sektor ng pangingisda. Pero dapat tutukan niya yung other set like pork and chicken and vegetable and of course rice, no? Dahil hindi niya ito ganun kabisado compared sa fish na may company siya. Malaking bagay naman para kay dating Agriculture Secretary at Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor na meron ng full-time Agriculture Secretary ang ating bansa. Pero dapat daw tutukan ni Laurel ang food supply ng bansa, lalo na't may El Nino. So hindi lang palay o bigas ang matatamaan, pati yung siyempre other land-based crops, including mais, gulay. To some extent, apektado rin ang ating livestock and poultry sector pagka masyadong mainit. May kanya-kanyang reaksyon din ng mga mambabata sa pagkakapili ni Pangulong Marcos kay Laurel. Para kay Teachers Party List Representative Franz Castro, ang appointment ni Laurel ay tila bayad utang umano ng Pangulo sa malaking pondong inilabas daw ni Laurel para sa kandidatura ni PBBM noong 2022 elections. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang malawak na karanasan at kakayahan ni Laurel sa pagpapatakbo ng malawakang operasyon ay makatutulong sa kanyang pagpapatakbo sa DA, gayon din sa relasyon ng ahensya sa pribadong sektor. Sa Lunes, dadalo sa kanyang kauna-unahang flag raising ceremony si Laurel bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.